Nalungkot si Costina, inisip niya, hindi ko na yata mababago ang isip ni ama kapag ganito siya. Baka hintayin ko na lang na maging mas mabuti ang kanyang mood bago ko ulitin ang hiling ko. Sa wakas, napilitan siyang sumagot, sige, basta huwag mo nang sabihin kay nanay. Samantala, sa piitan, sumapit na ang umaga. Nakatayo ang mga gladiator sa dalawang hanay sa ilalim ng utos ng isang matipuno at malupit na lalaki. Anong nangyayari dito? Tanong niya kay Nero at nagreklamo, bakit nandito ang batang ito? Napalunok si Speos at awkward na sumagot, dahil sinabi niyang sasali na siya sa pagsesenay mula ngayon, sir. Nagulat ang lalaki, ano? Ngumiti ng may kumpiyansa si Speos, mahabang kwento, sir. Bigla namang naging seryoso ang ekspresyon ni Speos, sir, gusto niyo bang marinig ang kwento? Naisip ng lalaking yun, nakakunot ang noo, mas maayos ang mga bagay kaysa sa inaasahan ko. Mahinahon siyang sumagot, wala akong pakialam. Ang mahalaga, gawin niyo lang ng maayos ang mga tungkulin niyo bilang mga mandirigma. Hindi ko kailangan ng mga paliwanag. Bago simulan ang pagsasanay, nagsalita ulit ang matipunong lalaki, bago magsimula, may sasabihin ako. Nagulat si Speos, ako ba, sir? Nagpatuloy siya, na tila nakakalimutan ang pangalan ni Nero, Nero, tama ba? Hindi ko maalala, basta, kayo dalawa. Tahimik na nakikinig si Nero. Tumataas ang boses ng lalaki, pareho kayong magiging magkatandem. Sa nalalapit na SS Festival, kayo ang maglalaban. Dugtong niya, sa pagkakataong ito, hindi na mga hayop ang kalaban niyo. Tandaan, ang SS Festival ay isang pagdiriwang na ginugunita ang diyosa ng agrikultura na si Ceres tuwing Abril. Ito'y isang mahalaga at malaking selebrasyon sa Imperyong Romano. Nagtitigan siya ng nakakatakot at totoong tao nga ito. Napahinto si Speos sa gulat at humiyaw, sir, sir. Nilagay ng lalaki ang kanyang mga kamay sa kanyang bewang, kailangan ko bang ulitin ang sarili ko? Si Speos, takot na takot, ay nanatiling tahimik, hindi, sir, hindi. Kaso lang, ako, nagtaka si Speos, bakit? Habang si Nera ay nanatiling walang emosyon sa tabi niya. Tinitigan siya ng lalaki ng masama, naalala ang kanyang pag-uusap kay Lord Reus, at maingat na nagsalita. Hindi talaga mahirap sanayin ang mga ordinaryong tao. Kung tinatakot mo sila ng kamatayan, nagiging madali ang lahat dahil ayaw pa nilang mamatay. Pero mahirap takutin ng isang taong hindi natatakot mamatay. Siyempre, delikado ito. Nagpatuloy siya habang si Reus ay nasa malalim na pag-iisip, pero ganun siya talaga. Noong huli siyang lumaban sa buwaya, nagbago lang ang isip niya nang malagay sa panganib ang kanyang kasamahan. Hindi siya tulad ng mga gladiador, sir. Bumalik si Reus at seryosong sinabi, alam ko, kaya sinubukan kong samantalahin yun. Nagulat ang kausap, ano? Tumawid ng mga bisig ang lalaki at kalmadong sinabi, alam mo, hindi man lang siya kumurap kahit noong malapit na siyang mamatay. Habang sinasabi niya ito, ngumisi siya ng tuso. Pero nang bumalik siya upang harapin ang lalaki, seryosong sinabi, kapag may tao nang nasa panganib, agad siyang nagiging aktibo. Noong huli, sa buwaya at pati na rin sa leon. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun, pero hindi ko na rin iniintindi. Nagkunot ang noo ng lalaki at nagpatuloy si Teres, alam mo, may malaking labanan ng gladiador sa serye ng festival bawat taon, hindi ba? Sumagot ang lalaki, syempre, sir. Ngumiti si Teres, ang mga kalaban niya ay ang magkapatid na Kenman. Naging seryoso ang lalaki, kung ang magkapatid na Kenman, hindi ba sila ang mga gladiador mula sa Gallia na kadalasang nagtatrabaho sa hilaga? Kilala sila sa kanilang kasanayan, pero lalo silang sikat dahil sa pagiging brutal nila sa pag-aalis ng kalaban. Plano mo ba siyang patayin? Walang pakialam si Teres, kaya niyang manalo. Nagulat ang kausap, ano? Maingat siyang nagsalita habang umuupo sa upuan, Coach, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Ang mga haharap sa magkapatid na Kenman ay sinal at ang itim na buhok na lalaki, pati si Speos. Ibinaba ng lalaki ang kanyang mga mata at inisip, ginagamit niya ang batang Griego bilang pain para mapilitang lumaban ng seryoso. Ang daya nito, panlabas, nag-alala siya, dapat nalaban ito ng isa laban sa dalawa, pero ngayon magiging isa laban sa dalawa, at kailangan din niyang protektahan si Speos. Kaya naman, ang antas ng kahirapan ay magiging halos isa laban sa tatlo. Kalmado at walang pakialam na tugon ni Teres, so what? Tama ka. Ang magkapatid na Kenman ay kilalang brutal, pero hindi sila ang pinakamataas na antas ng mandirigma. Malakas siya upang talunin ng isang higanteng buwaya mag-isa,
Kaya kailangan natin ng dalawang mandirigma para balansehin ang laban, hindi ba? Nag-aalangan ang lalaki, bakit mo pa ako tinatanong? Napagdesisyonan mo na. Nagkunot ang noo ni Teres at lumamig ang kanyang mukha. Ano ang problema sa ekspresyon mo? Kapag ang kapitan ng Royal Army ang humiling nito, kailangan mong sumunod. Naiintindihan mo ba? Nanahimik ang lalaki, iniisip na may mas malalim pang dahilan sa likod nito. Sa kasalukuyan, siya'y tinanong hanggang sa punto ng galit, tama na ang kalokohan at ihanda ang mga bata, pisikal at mental. Ang ibang mga mandirigma ay hindi maintindihan at patuloy na nagtatanong, bakit? Bakit ganon, sir? Nanahimik siya at sumigaw, hoy. Nagulat si Speos at agad na sumagot ng nerbiyos, oo, sir. Malamig at may madilim na tono siyang nagsalita, sino ka? Alam ni Speos na lumampas na siya sa limitasyon at agad niyang ibinaba ang ulo, pasensya na po, sir. Nakunat ang noo ng lalaki, huwag kang mag-sorry, sagutin mo lang ang tanong ko. Sino ka? Nakatungo pa rin si Speos at mahina niyang sinagot, ako si Speos, isang bagitong mandirigma, sir. Umiling ang lalaki, hindi ka nabaguhan, tama? Nauutal si Speos, ako ay gladiador, Speos, sir. Nasiyahan ang lalaki, tama, yan ang sagot. Isang gladiador na sumasailalim sa pagsubok ng pagiging gladiador, natural lang yan. Hindi mo na kailangang alamin ang dahilan. Naiintindihan mo ba? Maingat na tumingala si Speos, oo, sir. Tumalikod ang lalaki at tinanong si Nero, ikaw naman, ano masasabi mo? Nanatiling tahimik si Nero, walang ipinapakitang emosyon. Nagpatuloy ang trainer, kung gusto mong magpatuloy sa pagsasanay, kailangan mong sumagot kapag tinawag kita. Bukod pa rito, dapat mong sundin ang mga utos ko. Kung ayaw mo, maaari kang manatili sa gilid gaya ng dati. Kung nais mong mamatay, hindi kita pipigilan. Maingat na nagsalita si Nero, oo, trainer. Nag-isip sandali ang trainer at sabi, babantayan kita. Tumayo siya ng buong tiwala sa harap ng mga gladiador at nagutos, isa pa, baguhin mo ang pangalan mo. Kung nandito ka sa lungsod ng Roma, kailangan mong sundin ang mga batas dito. Kailangan mo ng pangalang madaling bigkasan ng mga Romano. Tumango si Nero, oo, sir. Tumalikod ang trainer at sinabi, bibigyan kita ng pangalan Narcissus. Bumalik siya at malakas na sinabi, mula ngayon, ang pangalan mo ay Narcissus, Gladiador Narcissus. Mahinang iniutos ng trainer, at kayong dalawa, magkakaroon kayo ng hiwalay na pagsasanay. Pagkatapos, tumingin siya sa iba pang mga gladiador, sa inyo, mag-warm up kayo. Wala na kayong gagawin dito. Malamig siyang nagutos, kayong dalawa, sumunod sa akin. Tumindig ng tuwid si Speos, nagulat, opo. Ngunit si Narcissus ay nanatiling walang reaksyon. Sa ilalim ng nakakapaso ng araw ng tag-init, umalingaw ang boses ng trainer, ang mga kalaban niyo ay kilala bilang magkapatid na Kino, pero hindi talaga sila magkapatid. Mga mandirigma lang sila mula sa Hilaga. Habang naglalakad siya sa kanilang harapan, sinabi niya, tinatawag lang silang magkapatid dahil magkamukha sila. Sila ay napakagaling at walang awang mga mandirigma, kaya takot ang lahat na makalaban sila. Sumunod sa likuran sina Speos at Narcissus, at sinabi pa ng trainer, at baliw din sila. Nagulat si Speos sa narinig, nagkunot ang noo at tumingin sa paligid. Palagi nilang pinapatay ang mga kalaban nila, sabi ng trainer. Maingat na nagtanong si Speos, pero hindi ba't ang buhay o kamatayan ng kalaban ay dapat na desisyon ng pinutol siya ng trainer, ang mga manunood ang magpapasya. Hindi nila iniintindi ang mga tao, hindi man lang sila tumitingin sa kanila. Pumatay lang sila ng pumatay, parang adik na hindi makaiwas sa pagpatay. Nakikinig si Narcissus na natiling walang emosyon. Nagpatuloy si Speos, pero hindi ba sila pwedeng parusahan o patayin dahil doon? Walang pakialam na sagot ng trainer, dati ganun, pero ngayon, ikukulong lang sila ng ilang araw. Ngumiti siya ng may pagkamapanukso, pero hindi yun nakakapigil sa kanila. Tuwing pinalalaya sila, nagsisimula ulit sila ng patayan. Ang madla, ayon sa kanya, ay palaging pumipili ng kamatayan sa kanilang mga laban, kaya't naging hindi nakasulat na patakaran na ito. Namutla si Speos matapos marinig ito. Tila mas gusto ng mga manunood ang nakakabaliw na patayan kaysa sa totoong laban. Samantala, nanatiling tahimik si Narcissus mula simula hanggang ngayon, na parang may iniisip, malamig ang ekspresyon. Pinaginhawa sila ng tagapagsanay, pero huwag kayong mag-alala. May paraan ako para matiyak na lahat kayo ay makaliligtas. Nang may kasabikan, tinanong ni Speos, talaga.
Ano yun? Tumingin siya sa kanila nang may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, tagumpay. Para mabuhay, kailangan nyo lang manalo. Lubos na nadismaya si Speos, tinitigan siya ng may paghamak, oh, tama. Pagkatapos, buong tapang siyang naglakad, sumunod kayo sa akin sa battle hall. Hindi tulad ng laban sa mga hayop, kung saan tanging mga ibinigay na sandata lang ang magagamit, dito maaari kayong pumili ng kahit anong sandata na gusto nyo. Pumasok sila sa silid ng mga sandata, inilahad ng tagapagsanay ang kanyang kamay, pumili kayo ng kahit anong sandata na nais nyo. Si Speos, na ngayon lang nakakita ng napakaraming sandata, ay namangha. Wow! Ngunit si Narcissus ay nanatiling walang interes, pinagmamasdan lamang ang paligid. Casual siyang kumuha ng sibat na may 3 matutulis na dulo. Siya nga pala, ang mga gladiador na gumagamit ng trident ay tinatawag na reries. Sa simula, huhulihin nila ang kanilang kalaban gamit ang lambat, sa kanila itatarak ang trident. Paboritong sandata ito ng mga gladiador dahil madaling gamitin. Ngunit binalaan sila ng tagapagsanay, subalit, mahirap lumaban kung mahina sila. Mahirap silang makalusot sa armor. Tahimik na nagbigay ng puna ang tagapagsanay, na labis na ikinagulat ng dalawa. Kinuha niya ang isang helmet at sinuri ito, ang armadong ito ay karaniwang ginagamit ng Mermillo. Kasama sa kagamitan ng Mermillo ang helmet na may natatanging disenyo, espada, at kalasag ng sundalo. Sa isang tingin, napansin ng mga lalaki ang kahon na puno ng iba't ibang maiikli at maliliit na espada. Makikita nyo, maganda ang proteksyon ng mga gamit na ito. Pero dahil sa mga maiikling sandata, mahirap patayin ang kalaban. Idinagdag pa niya, ang nakatatandang kapatid ng mga Kino brothers ay isang Mermillo. Dati siyang perpektong makina sa pakikipaglaban. Mag-ingat dahil napakahusay ng kanyang espada. Nang bigla niyang hinampa ang lubid sa lupa, lumilikha ito ng malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa paligid. Sa isang tusong ngiti, hinayla niya ang lubid, ang mga peges ay gumagamit ng letigo dahil pinakamahaba ang abot nito. Ngunit napakahirap gamitin, mas mahirap pa kaysa sa mga sibat. Kinuha niya ang isang maliit na kalasag, at ipinakita ito kay Speos, na inusisa ito. Samantala, nakakunot pa rin ang noo ng tagapagsanay, tila hindi masaya. Napakahirap gamitin na wala nang pumipili nito, maliban sa mga sinaunang sundalo. Nagtanong si Speos, kaya ba hindi na natin sila kailangang alalahanin? Ipinatong ng tagapagsanay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at walang pakialam na sumagot, karaniwan, ganun nga. Nakikinig ng mabuti ang dalawa pa, pero huwag niyong kalimutan, ang mas batang kapatid ay isang peges. Nagtaka si Speos, paano niya ginagamit ang letigo? Sumagot ang tagapagsanay, dati siyang alipin ng mga aristokrata, pero nakikipag-away siya sa ibang mga alipin. Nang marinig ni Speos ang tungkol sa paggamit ng letigo upang patayin ang amo, biglang namutla siya, napagtanto ang kakaibang sitwasyon. Posible bang, tanong niya nang may kaba. Tumango ang tagapagsanay na may madilim at nakakalokong ekspresyon. Tama ka, ginamit niya ang letigo para patayin ang kanyang amo. Habang si Narcissus ay nanatiling tahimik at walang emosyon mula simula, parang may mabigat siyang iniisip. Matagal ang katahimikan habang tinatalakay ng tagapagsanay ang kasanayan ng magkapatid na Kino, na nagtulungan gamit ang kanilang mga sandata, ang letigo at ang espada't kalasag, upang mapunan ang kahinaan ng isa't isa. Ang magkapatid na Kino ay nagkamit ng ikalawang pwesto sa huling torneo, patuloy ng tagapagsanay. Nang marinig ito, nagpakita ng takot si Speos, at tila nawala ng pag-asa, tiyak na halos hindi na sila mananalo. Napansin ni Narcissus ang reaksyon ni Speos, ngunit nanatili siyang tahimik. Patuloy ang tagapagsanay, kung ipagpapatuloy pa natin, lalo lang itong magiging komplikado, kaya itigil na natin dito. Anong sandata ang gusto mong gamitin? Hindi alam ni Speos ang pipiliin at sagot niya ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi ko alam, nagpayo ang tagapagsanay, kung hindi ka pa sigurado, gamitin mo ang kagamitan ng Mermillo. Dahil wala kang espesyal na kasanayan, ang trabaho mo ay hawakan ang kalasag ng matibay at magtagal hanggat maaari. Hinawakan ni Speos ang kalasag, sinusubukan manatiling determinado. Kaya ko to, sabi niya sa sarili. Tumingin naman ang tagapagsanay kay Narcissus. At ikaw, napagdesisyonan mo na ba? Nanatiling tahimik si Narcissus, walang sagot. Tahimik ang paligid, at ang mga mata ni Narcissus ay tumingin sa trident sa likuran ng tagapagsanay, na tila sinusuri ito ng mabuti. Bigla, napangiti ng mapanukso ang tagapagsanay, tingnan natin kung anong balak mo.
Tumingin si Narcissus sa mga sandata, nag-atubili ng saglit, bago kumuha ng isang sandata, isang practice weapon na walang tunay na gamit. Nagulat ang tagapagsanay, "Hoy, sandata lang yan para sa ensayo. Hindi mo magagamit yan sa arena," babala niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Narcissus, matigas ang loob at kinuha pa rin ang sandata. Kumikislap ang mga mata ni Narcissus, malamig at matalim ang tingin. "Ganun ba? May patakaran bang nagbabawal dito?" tanong ni Narcissus, nagpapakita ng paghamak. Walang patid ang tagapagsanay. "Wala naman," tugon niya. Nakahawak si Narcissus sa sandata, seryoso. "Kung ganun, ito ang gagamitin ko." Nakangising sumagot ang tagapagsanay, "Ha? Gagawa ka na naman ng kalokohan." Nagpakita ng galit si Narcissus, kinuyam ang mga kamao. "Sabihin mo sa akin kung bakit." Paglipat ng eksena, isang batang babae ang nakaupo, umiiyak. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng dugo. Isang mahinahong tinig ang narinig, "Prinsesa." Nakahandusay sa lupa ang isang sibat, puno ng dugo. Bigla, may isang taong bumagsak sa harapan niya, gulong-gulo ang damdamin. "Ang aking amo ay tunay na walang katapatan at hanggal, at ang iba ay hindi siya nauunawaan," sigaw ng taong may dugong natatakpan sa mukha, puno ng kawalan ng pag-asa. "Nangangako ako, mula ngayon hindi na ako papatay ng sinuman, sa labanan man o hindi," bulong ng taong yumuko sa paanan ng batang babae. "Kaya't huwag kang umiyak, nakikiusap ako." Balik sa kasalukuyan, sa malalim na tinig, nagsalita si Narcissus, "May pangako ako." Bahagyang dumilim ang kanyang mukha. Isang hindi mababasag na panata ang binitiwan ni Narcissus. Nang marinig ito ng tagapagsanay, galit itong bumaling kay Narcissus, tinawag siyang baliw. "Iyang panata na hindi pumatay. Dito mo pa talaga gustong ipatupad. Sige, gawin mo ang gusto mo, pero kailangan mong maintindihan ang isang bagay." Nagpatuloy ang tagapagsanay, puno ng galit, "Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang isang panata ay walang kabuluhan sa arena. Hindi nito mapapalakas ang katawan mo." Dagdag pa niya, "Ang arena ay parang impyerno sa lupa. Hindi ikaw lang ang nasa peligro." Tila hindi tinamaan si Narcissus ng mga salita, ngunit ang kanyang mga mata ay naging matalim, puno ng galit at determinasyon. Tahimik siyang tumingin diretso sa harap, ang mga mata ay naglalaman ng intensyon para pumatay. Hawak niyang mahigpit ang sandata, at bigla itong pinaikot sa kanyang kamay. Alam niyang hindi magiging madali, ngunit kailangan niyang kayanin. Sa ilalim ng bughaw na langit, maririnig ang isang tahimik na dasal sa loob ng isang engranding estate, "Naway pagkalooban ka ng kasaganaan at yaman, Panginoong SS." Nakaharap sa isang malaking rebulto, pinalibutan ng tao ang altar, nagpapasalamat sa kanya para sa pagkain para sa mga bata mula sa palengke. Mula sa labas ng pamilihan, naririnig ang sigawan ng mga nagtitinda at mga anunsyo, ang Swords Festival ay magsisimula na. Ang pambungad na laban ng mga gladiator ay ngayong araw. 4 na laban ang magtatakda ng kapalaran ng mga mandirigma. Ang tunog ng mga sigawan ay sumalamin sa buong lugar, na ikinatuwa ng mga mamamayan. Naririto si Lord Hercules, ang pinuno ng pinakamalakas na hukbo, at ang pinakadakilang mandirigma sa ilalim ng pamamahala ng Roman Empire. Ang lahat ng mamamayan ng Roma ay inaanyayahang manood ng libre. Nang mabilis na napuno ang arena ng mga manunood, namangha si Costina sa laki ng Flavian Amphitheater. "Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko," sambit niya. Kasama niya si Tias, na bumati sa isang kakilala, "Fos, nandito ka rin." Bumati naman si Marcus, at sumali sa kanilang pag-uusap, "Dinala mo rin ang anak mo ngayon." Magalang na yumuko si Costina sa tabi ni Marcus, "Magandang araw po, Senador." Si Turk, na kilala bilang isa sa matatandang miyembro ng Senado, ay ngumiti, "Haha, matagal na niyang gustong pumunta rito. Hindi ko siya mapigilan kaya hinayaan ko na lang."